Kanina po? Oo. Ano daw po? Hindi gusto ibababa ulit. Ay, babara ulit. Natirik. Ay, sabi ko, dito ko nakadali. Hindi po yan. Iayos lang natin yan. I-message mo na lang ako mamaya kung titirik. Sa may message lang. Oo. Dala ko ulit bukas. Sige. Bubuhay naman agad eh. Oh. Oh, yan ang resulta mga boss. Nag-message sa atin pagkadating sa kanilang bahay. At yan, bago ang lahat, ikukwento ko muna sa inyo mga boss kung ano ang nagiging problema nitong si Barako 2 2023 model. So, wala pa tong isang taon mga boss. Ay tumitirik na. Na-overhaul na raw ito mga boss. Kasi yun nga, umingay. So, pinalitan ng connecting rod. Saka yung side bearing. So, pagkabuo, nung ginamit, simula Lucena, papunta rito sa Gumaka, nakakailan tirik daw si Bossing. Hindi siya maka-home base. Kawa ng kada, siguro, estimated natin, mga 10 kilometers, mamamatay. So, mga ganun lang yung tinatakbo. Tapos, pag tirik, mabubuhay uli. So, yun yung sabi ni Bossing. Kaya, syempre, ang sabi daw dun sa mga pinagtanungan niya, ay ibababa ulit yung makina. So, sa akin mga boss, syempre sa diagnosis natin, hindi na natin kailangang ibaba kasi wala namang connection yung pag-aagawa ng makina doon sa pag-aatire kasi iniisip daw nila na baka nag-overheat. So, ang overheat mga boss, yan ay hindi mo na yan mapapadyakan kung sakali. Ay ang base naman dun sa sinasabi nitong si Bossing yung nagdadala nitong si Barako 2 ay ano naman, umaandar naman daw eh. Kaya yon, ang gagawin lang natin, iayos lang natin yung mga breather niyan mga boss doon sa kanyang fuel tank, yung carburetor i-check din lang natin, pero hindi natin ibababa yung makina na katulad ng mga sinasabi doon sa pinagtanungan niya ng mga talyer o mga shops. Kasi sayang, magkano raw ginastos niya? Almost 10K. Tapos ibababa ulit, ay naku, doble gastos yun. So ang gagawin natin dito mga boss, tono lang to. Kasi napakahirap daw paandarin lalo sa umaga mga boss. And so ayan, kung mapapansin nyo mga boss, dito na ako nagawa sa labas kasi ano na to, almost 5:30 na ng hapon mga boss. Makikita nyo, nakailaw na yung mga sasakyan dumadaan kasi yun nga, alanganing oras na. So syempre, papunta pa tong Pagbilao. Medyo malayo-layo pa. Hindi raw nga siya nakakarating ng, halimbawa, one way, Pagbilao to Gumaka, hindi siya nakakarating ng dire-diretso, basta patirik-tirik. Pag tirik, aandar ulit. So, yun. Ito na mga boss, ang ginagawa namin, nagkukwentuhan. So, hanggat ginagawa natin yung one-way valve at saka yung breather nito mga boss. So, ayun. Tapos na natin yung fuel tank up, mga boss. Yung one-way valve, carburetor naman. And ayan, dumidilim na mga boss. At mag-tune up naman tayo kasi yun, nakita natin sala yung pagka-timing mga boss. Ginamitan lang yata ito ng mahiwagang kamay. Ay sus, ay gayo ang mga nagsasabi mga boss yung hindi gumagamit ng pillar gauge. Sabihin nilang sanay na. Ay nako, makaisa ang sukat niyan. I-adjust nyo tapos hindi nyo sinukat, ay anong basihan doon. So yun mga boss. Kung magpapa-adjust kayo ng valve clearance mga boss, kailangan may pillar gauge. Gawa ng, yun nga, may basihan kung ilan yung sukat. Kasi kung in-adjust mo, kinapakapa mo lang, ay anong basihan dun? Yun yung tinatanong doon mga boss. Anong sukat yung in-adjust mo? Kaya nga mayroong pillar gauge para masukat natin kung ilan yung ating clearance na inilagay. Sa totoo lang, si Barako mga boss, hindi nyo makukuha yan or machachambahan nyo yan kung wala kayong pillar gauge. May adjust nyo man yan ng sabihin nyo madaling paanda rin tapos hindi kaya gumamit ng pillar gauge ay ano yun, sabi lang ay baka natsambahan nyo lang, pero kung i-adjust nyo yan ng may pillar gauge ay ano yun, sakto mga boss, may basihan, pwede nyo ulitin kung hindi sumakto ron doon sa desired ninyong adjust. At ang pag-tune up mga boss or ang pag-valve clearance ay akala ninyo napakadaling gawin yan. Ay sus, pag sumablay kayo dyan ay masakit ang ulo ninyo dyan, lalo pag sa Barako. At yun, adjust tayo ng compression release mga boss. O doon sa mga nagtatanong,
May mga kanya-kanyang tension yan mga boss. Hindi ko naman masabi sa inyo kung ano yung modelo no sa inyo. Hindi ko rin masabi kung anong sukat. Basta yan ay kung medyo bihasa na kayong gumawa ng bara o matatansya nyo yun. Walang ano yan walang sukat na sinusunod. Basta kung saan yung maganda yung performance niyan, dun tayo mga boss. Meron kasing napanood tayo ako hindi ko naman sinasabing hindi totoo yun. Totoo yung binabatak yung compression release. Kaya lang, dapat pinapaliwanag din kung yung masamang epekto nung pag napasobra. Kasi titigas sipain yun mga boss. Hindi na ipaliwanag. So, kapag kaginaya nyo yun, nasa sa inyo na. Testingin nyo kung mahirap sipain. Kapag mahirap sipain, sabla yun. So, ito mga boss, ginagabi na tayo dito. Paanda rin natin to. Tapos, basta ang resulta nito mga boss, kinabukasan, yun, nag-message sa atin. Goods na goods. At ito na nga mga boss, kinakabit na natin yung carburetor assembly. So, kasunod nito mga boss, okay na to, paanda rin na natin at nang makauwi na ng pagbilaw si bossing kasi gumagabi na. So, ito naman, may kasiguruhan na talaga ito. Sinabi ko na, binigyan ko na siya ng pasubali na kung sakali natitirik, ibalik na lang. Pero, syempre mga boss, bago tayo bumitaw ng isang gawa, sinisigurado natin na hindi yun babalik. Pero dun sa hard starting mga boss, merong modelo si Barako to 2023 model hindi pa natin gaano ma-perfect yung adjust kaya hindi pa natin ma-share kasi kalimitan 3.5 nagkakaigi na. Ngayon dun sa Barako to 2023 yung pinakahuli na labas mga boss, kahit naka 3.5 na yung iba, mahirap pa rin paanda rin. Check nyo yung gasolina kapag okay yung gasolina. So yung pinakahuling update mga boss, abangan nyo na lang, meron tayong ilalabas na mas mabilis paanda rin si Barako to 2023 model. Hindi pinapa-finalize ko lang mga boss kasi mahirap din naman mag-share kung hindi pa natin gaanong tested. Kasi yun nga, kapag 3.5, 3, 3.5 to 4, nagkakaigi. Pero pag yung iba, na-adjust na ng ganon, check nyo yung gasolina nga. Kapag okay yung gasolina at meron pa rin, so yun, meron ng ibang problema yon. At so ayan na, binibilisan na natin, testingan time na kung anong nangyayari. So ito mga boss, okay na, goods na si Barako to niyan. Hindi pa natin napapaandar, pero na-detect na natin. Na-detect pala. So ayan, basta sinigurado lang natin mga boss para pag dating ng biyahe, walang tirik sa daan kasi medyo malayo. Pag Bilaw, Gumaka. So medyo malayo 'yun mga boss. Alright. Tingnan mo ako may hangin na. Dito sa dulo. Hawakan mo. Meron? Okay. Tuloy ang ligaya. Nakailaw na Stock up na boss. Ito, yan Switch na. switch. Baba kami yun. Tingnan ko lang ba yun. So hindi, ayos na yan. Ano yan, basta umistak yung ganun, dito mo lang ano yun. Ihilahin lang ito. Pag ano, tutulak mo lang. Mahina.
Carlos, Oh, ito ang kwento ni Bossing. sa Lucena. Kanina ron. Bago magtulay, magpuno ng tulay. Di ba may yung sa may tulay mismo may ano, malaking shop doon. Ah, tapat ni MBS. Oo, halos katapat. Si ano, si Rodel. Hindi ko kilala, pero nakikita ko yun. Ada Sarya yun. Kanan, papunta ron, pag galing kang Marktown. Oo. Eh, ba't di mo pinatira ron kay ano? Eh, Doon sa katapat. puno naman. Ano, dapat yung hatol mo dyan yung overhaul niya. Oo. Eh, baka ka ako'y mabasag pa yung kung anong mabasag yan eh. Lalong magka-aberya. Kaya na, dali ko na. Pagka ilang kilometro po ito? Natakbo? Ang takbo niya ni 54. Kilometer. Pero sa 54, ay sa 54 kilometer, nakakailan tirik. Mahigit ka no? Wala namang 10. Basta, alam mo, simula rito hanggang Atimunan, titirik yun. Dito hanggang Claridel yan. Titirik na yun. Tapos bubuksan ko lang yung ano, yung tangke. Bukas ko ng tangke para may nahigit. Oo. Ano, bungkus ka. Tapos ito ko lang, mabubuhay na agad. Ah, simula lang nung ma-overhaul. Simula ko na mabubuhay. Ay, gigi. Abis sabihin na, hindi pa ano. Kaya, tingin natin.